Hi friends! Taos-puso po akong nagpapasalamat. Napakabilis ng paglipas ng mga araw. Tayo ay humantong na sa huling episode ng Tanging Pag-asa Season 8. Ang akin pong mataimtim na panalangin, ang mga sitas na ating nabasa, ang mga katotohanan sang-ayon sa turo ng banal na kasulatan ay naghatid sa atin ng malalim, di matitinag na pag-asa sa ating kaligtasan at sa ating buhay at sa buhay na darating sa pamamagitan ni Jesus. Matapos nating makilala ang kahalagahan ng mga aral na ito'y marahil ang ilan sa inyo'y nag-iisip, what's next? Ano na ang aking gagawin ngayon? O pwede bang magsimula muli? Paano ko pagtitibayin ang aking relasyon sa aking Panginoong Jesus na aking kinikilala ngayon na siyang tanging pag-asa? Samantalang maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na tayong lahat ay naging parang mga basura. Sa Isaiah 64 verse 6 ay ganito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. The more na binabasa natin ang banal na kasulatan, the more na nakikita natin ang kaningningan ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang kalooban sa ating mga buhay, the more na lumalapit tayo sa ilaw, the more nating nakikita ang ating mga karumihan, ang ating mga pagkukulang at ang ating mga dungis ng ating mga karakter, ng ating pag-iisip at ng ating mga likas. Para doon sa magsisikap na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling pagsusumikap. Sabi sa Jeremias 2:22, sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. Alam niyo ba yung tinatawag na mga labeling? Yung sinasabihan ka na basura ka, stupid ka, weird ka, you are not good enough, you're not able to measure up, hindi ka magaling, ganito ka, ganyan ka. At kadalasan, ito ay hindi na nabubura sa ating mga isipan, nagiging bahagi na din ng ating personal identity. At ano pat, yung mga masasama o maling desisyon na ating nagawa sa nakalipas na mga araw, buwan o mga taon ay para bagang malinaw na video clip nagpa-flashback sa ating mga isip at sinisisi natin ang ating mga sarili. Bakit natin ginawa ito? Bakit tayo nagkamali? Kaya ang sabi ng kanta na isa, kung maibabalik ko lang. Kaya lang ho, hindi na ho talaga natin maibabalik. Meron lamang hong washing machine, pero wala hong time machine. Paano tayo magpapasimula muli mula sa ating pagkabasura? At hindi lamang ho yun, tayo din merong pagkabahura. Alam niyo yung pagkabahura? You're stuck. May isa pang kanta sabi niya, stuck in reverse. Yung na-stuck siya doon sa reverse, bagkus na sumulong siya puro patras ang nangyayari sa kanyang buhay. Pakinggan niyo po ang sabi sa Roma 7:15. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat, ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Napansin niyo po ba kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Sapagkat relate na relate din po ako. Yung daw ginagawa niya, hindi niya maintindihan. Bakit daw po? Sapagkat yung hindi niya gusto, siya pa yung ginagawa niya. At yung ayaw niya o kinapuputan niya, yun pa yung kanyang ginagawa. Ano po yun? Yung gusto niyang gumawa ng mabuti, pero ang nagagawa niya ay masama. At yung masama na hindi niya gusto, siya yung kanyang nagagawa na bagaman ito ay hindi niya gusto at ang gusto niya ay gumawa ng mabuti, ngunit
hindi na naman nagagawa yung bagay na mabuti. Sabi niya sa Roma 7:19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig, siya kong ginagawa. May kanta ho dyan yung gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sa ating sariling pagsusumikap, sa ating sariling kalakasan, sariling pagpupunyagi, ang wika ng banal na kasulatan, tayo po ay nabahura. We cannot change ourselves. Kaya we need power outside of ourselves, a power that comes from above and not from within, upang tayo ay matanggal sa pagkabahura. Meron pong na-develop si Prochaska at saka si Di Clemente ng late 1970s na tinatawag na cycle of change. Cycle of change. Kung saan sa unang bahagi ay meron siyang tinatawag na contemplation. Yung baga nagkaroon ka ng self-reflection at nakita mo, mali ito hindi ito maganda, parang kailangan kong i-adjust dito. Pagkatapos, merong tinatawag na yung preparation. Magkaroon ka ng pagpaplano upang baguhin, palitan, yung iyong nakikita na parang hindi maganda at kailangan itong tanggalin. And then, ang susunod doon ay yung action. Gagawin mo na yung inisip mo na mabuti. At pagkatapos ay ito-try mo na i-maintain. For instance, gusto mong maging mabait, maging magalang, gusto mo na ikaw ay palaging nakasmile, kahit na binubuli ka, ay parang pinapalampas mo lamang. Yan. Ang susunod na bahagi noon sa cycle o process ng change model na na-develop ni Prochaska at saka ni Di Clemente ay yung maintenance. Yung maintenance, i-maintain mo yun. At dito na yung isang bagay na pinakamahirap para sa mga tao. Sapagkat doon sa panahon na mine-maintain mo, biglang hihigpit ang sitwasyon. Bigla namang mawawalan ka ng ganito, bigla namang magbabrown, bigla namang mauubos ang bigas, bigla namang saka naman magtatantrum ang iyong anak at yung asawa mo, saka pa naman niya bubusitin, ganyan ang mangyayari. So, nagkakaroon after ng some period of maintenance na maintain mo, yung tinatawag nating relapse. Naririnig ko po ito kahit na sa mga Kristiyano. Ang sabi nila, ay ako ay wag mo namang susubukin sapagkat ako ay mabait. Pero ako ay meron ding sungay. Meron daw silang sungay. So nagre-relapse, bumabalik yung kanilang pagiging maldito, pagiging maldita, at kung ito naman ay tungkol sa bisyo, ay nagre-relapse, bumabalik sila doon sa tinatawag nating dating gawi. Ito ang pagpupunyagi nating mga tao. Ito ang pagpupunyagi ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya sa Roma 7:24 at 25 ay ganito, abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Minsan, gusto nating bumait, ngunit hindi natin magawa. At kahit na ang ating mga pagpupursigi ay palaging kulang, yung mapa-perfect mo na sana, sinless ka na sana, talagang righteous ka na sana, dahilan sa napigilan mo naman sa ibang punto at sa ibang pagkakataon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi din niya nagawa sapagkat ang kasalanan ay nananahan sa kanya. Kaya sabi niya, abang tao ako. Sino ang makapagliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Pakinggan niyo po ang katanungan ni Apostol Pablo at inyong pansinin. Ang sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Hindi niya po sinabi na ano ang aking gagawin. Ano ang mga bagay na pwede kong i-implement? It is not a question of what will I do, but who? Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sino daw po? Tayo ho ba? Ang atin ho bang mga mahal sa buhay? Pakinggan niyo po ang kanyang sagot. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Ang solusyon po when we are stuck, kapag tayo ay puno ng pagtatyaga na maging banal, ngunit
ang kinalalabasan tayo ay mga hangal at hindi natin nagagawa ang mga bagay na matuwid. Ang kailangan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan niya, mayroong paglaya mula sa cycle ng patuloy na pagkastak natin at patuloy natin na pagkakasala. Ito po ang sabi sa Juan Kapitulo 8, talatang 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Kapag ka daw po pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo, tunay, tiyak, sigurado na tayo nga ay magiging mga laya. Paano po nangyayari yung paglaya na ito? Sabi sa Juan 8:32 ay ganito, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Paano daw po tayo lalaya? Sang-ayon sa talatang ating binasa, sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Pakinggan niyo po ang sabi ng Juan, Kapitulo 5, talatang 3, kung ang kailangan po talaga natin ay ang katotohanan. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemo, katotohanan, katotohanan. Ito yung hinahanap natin. Sapagkat yung katotohanan, siya ang magpapalaya sa atin. At pag pinalaya tayo, talagang tayo ay magiging laya. Sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, katotohanan, katotohanan. Dalawa po itong magkasunod. Sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang katotohanan po pala na magpapalaya sa atin ay ang pangangailangan na tayo ay ipanganak na muli. Sapagkat maliban na tayo'y ipanganak na muli, sabi ng ating Panginoong Hesukristo'y, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Ang solusyon po sa ating mga pagkakasala, ang solusyon sa ating mga karumihan at sa ating mga pagkukulang at sa lahat ng nagawa nating kasamaan ay hindi repair, hindi din po basta renovation, hindi lamang po basta pagbabago ng tangkakaunti. Talaga pong ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan na ipanganak na muli sapagkat maliban na mangyari ito'y hindi tayo makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa Juan 5:5, narito pa po ang dalawang magkakabit na katotohanang magpapalaya sa atin. Sumagot si Jesus. Kausap niya po muli si Nicodemo, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pangangailangan po upang tayo ay makakita sa kaharian ng Diyos. Ang pangangailangan po upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli. Ito pong pagkapanganak na muli na ito ay sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Sa mga pangangaral ng mga apostol at sa pangangaral ng Juan Bautista ay ipinangangaral nila at iniaalok sa mga taong mayroong kasalanang kagaya ko, kagaya nating lahat, ang pagkakataon na maipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Sa Gawa 2:36 ay narito ang isang pangangaral ni Apostol Pedro. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Nang kanilang mapagtukoy na sila ay nagkasala, nang kanilang makita na naipako pala nila ang anak ng Diyos at ang naipako pala nila ay ang matuwid, mga minamahal, nasaktan sila. Yan ang nararamdaman ng mga taong nakilala ang kanilang pagkukulang
ang pagkakasala, ang kanilang pagkakamali, wala na silang ibang idinadahilan, wala na silang ibang sinisisi, wala na silang ibang gina-justify yung kanilang ginawa, wala na. Ang tanong na lamang nila ay, anong gagawin namin? Kagaya ng exclamation nitong si Apostol Pablo, ang sabi niya doon sa Roma 7 na binasa natin kanina ay abang tao ako. Sinong makapagliligtas sa akin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pagkapanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, ang tinutukoy ng banal na kasulatan ay walang iba kundi yung tinatawag nating bautismo. At ang pagbabautismo ay kumakatawan sa pagkapanganak na muli. Hindi lamang ito basta paghuhugas, hindi lamang ito basta pagre-repair, kundi oportunidad at pagkakataon at pamamaraan na itinalaga ng kalangitan upang tayo'y makapagsimula muli, upang tayo'y maipanganak na muli, upang tayo ay ariing ganap, upang makita natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag ang pangangailangan bago mabautismuhan. Ang sabi ni Apostol Pedro ay mangagsisi kayo. Kailangan nating tanggapin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakasala at ang ating mga pagkakamali. Kailangan nating ipagsisi ito, aminin ito, sapagkat tapat at banal siya na magpapatawad sa atin. Sa Gawa Kapitulo 16, talatang 30, ay may isa pang ibinigay sa atin na kasaysayan kung saan mayroong nabautismuhan. At ano ang kailangan o requisitos bago siya nabautismuhan? Ito po ay nasa Gawa 16:30. Ito po ay doon sa bayan ng Pilipay. Matapos na si Apostol Pablo at saka si Silas ay ilagay doon sa bilangguan, matapos na sila ay pagpapaluin dahilan po sa kanilang pangangaral, ay samantalang kalagitnaan ng gabi ay sila po ay sumasamba, sila po ay umaawit at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos at yumanig ang buong kapaligiran. Nagkaroon po ako ng isang napakagandang pribilehiyo na makarating doon sa bayan mismo ng Pilipay sa Greece. At nakita ko po, di umano sa lugar na iyon talagang naroon yung bayan ng Pilipay. At naroon di umano mismo yung lugar kung saan nakulong si Pablo at saka si Silas. Sa pangyayari pong iyon, nang lumindol, nakalabas po yung mga nakakulong. At nung nakita nung guard na yung mga nakakulong na kanyang binabantayan ay mga nakalabas, dahilan sa nasira yung mga pintuan, pati yung mga tanikala ay mga naputol at sila po ay nandun lahat sa labas. Gusto niya magpatiwakal. Gusto niyang mag-commit ng suicide. Pero sinabihan siya ni Pablo na huwag niyang gawin yun sapagkat naroon naman silang lahat, wala namang tumakas. At pagkatapos ay sinabi noong gwardiya na iyon, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Pagka naabot mo na ang dulo at nakita mong sa iyong sarili, wala kang pag-asa. Pag nakita mo na ang buhay pala kapag ganito ang nangyari at nakarating ka doon sa dulo ng lubi at nakita mong naubos ka na. Ang sabi ng sundalo na ito, nung jailer, anong gagawin ko para ako'y maligtas? At kanilang sinabi, nina Pablo at Silas, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang pangangailangan po pala ay napakapayak at napakasimple. Manampalataya sa ating Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Bagaman ang jailer na ito, ang guardian na ito ay naghahanap ng kanyang mga magagawa, ito pala ang kanyang kailangang gawin. Manampalataya sa ating Panginoong Hesus at maliligtas siya. At nang siya ay manampalataya, ang sabi sa sumunod na mga talata, sila ay kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay. At pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya.
Nang itanong ng jailer na ito, paano ba ako maliligtas? Paano ba ako magkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan kagaya ng meron kayo? Ang sabi lamang ni Pablo at ni Silas, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ang kanilang pananampalataya na iyon ay naghatid sa kanila ng buong pagpapasakop ng kanilang buhay sa pamamagitan ng bautismo. Sila ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Kung magkagayon, ang paraan upang tayo'y makapagsimula muli mula sa ating karumihan, kasalanan, na kahit anong hugas natin at pagpupunyagi natin ay talagang wala na tayong magagawa dahil ang ipanguhugas din natin ay ang ating sariling karumihan din. Dudumi lang ng dudumi. Kailangan ang paraan ng kalangitan na iniaabot sa atin, ibinibigay sa atin ng walang bayad. Kailangan lamang nating sumampalataya, kailangan nating magsisi at ang pagsampalataya at pagsisisi na ito ay maghahatid sa atin sa pagpapabautismo. Sa panahon ng pagpapabautismo, ito ang paraan ng pagpapanibagong buhay, ng pagpapasimula muli at ng ating pagkakataon na lumakad sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Inilarawan ito sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, ang talatay 3 hanggang 4. Hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ang pagkabautismo po pala sa ating Panginoong Jesus ay pagkabautismo sa kamatayan. Alam niyo po, kapag inilubog sa tubig ang isang tao sa pamamagitan ng bautismo, sapagkat ang turo ng banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng pagbabautismo. Ang ibig pong sabihin nito ay ilulubog o ilalagay ka doon sa ilalim ng tubig. Hindi po ito pagwiwisik, hindi po ito pagbubuhos, sapagkat ang bautismo po sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng paglulubog, sapagkat ito nga ay yung pagpapasimula muli, pagkapanganak muli. At ito ay sumisimbolo sa pagkamatay ng ating datihang pagkatao. Pag inilubog ka sa tubig, ang simbolo ng ating kamatayan ay yung ating huling hablot ng hininga bago tayo ilubog. Hindi ba ganun nangyayari? Hihinga ka? Hindi ka pwedeng huminga sa tubig sapagkat papasukan ng tubig ang iyong baga, ang iyong ilong. Kaya yung huling hihinga mo sa ibabaw ng tubig bago ka ilagay sa ilalim ng tubig at ang pagtigil ng ating paghinga doon sa ilalim ng tubig dahil mapapasukan ang ating ilong at mapapasukan ang ating baga, yung pagtigil ng ating hininga ay sumisimbolo sa pagtigil, pagkamatay ng ating datihang pagkatao. Bukod pa doon, ang sabi sa Roma Kapitulo 6, ang talata ay masusumpungan na natin dito sa talatang 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ang bautismo po ay hindi lamang pagkamatay ng datihang pagkatao. Ang bautismo din ay sumisimbolo sa pagkalibing, pananatili doon sa lugar ng ating bautismo. Sumisimbolo na naiwan na doon ang datihang pagkatao natin, ang datihang paraan ng ating pamumuhay at doon ay nailibing na nga ito. Kaya naman, ang pagbabautismo ay hindi sa pamamagitan ng pagwiwisik o di kaya naman ay pagbubuhos o di kaya naman ay sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng mga mantika o ng oil sa ating mga noo, kundi sa pamamagitan ng lubos na paglulubog. Sapagkat saan naman kayo nakakita ng inilibing na binisikan lamang ng lupa o di kaya naman ay nakalibing, inilibing di umano at pagkatapos ay nilagyan lamang, binuhusan lamang ng lupa at nakalibing na. Kung ang bautismo ay sumisimbolo nga sa pagkamatay natin at matapos na mamatay tayo, inililibing na tayong kalakip ng ating Panginoong Hesukristo sa kamatayan
Ang pagbabautismo ay nangangahulugan ng pagkalubog ng ating buong katawan doon sa tubig. At hindi lamang iyon, matapos tayong mamatay sa pamamagitan ng bautismo at mailibing sa pamamagitan ng bautismo. Ang sabi sa talatang 4, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan. Ang bautismo ay kinakailangan upang tayo ay makalakad sa panibagong buhay. Hanggang hindi namamatay ang datihang pagkatao, hindi ka makakalakad sa panibagong buhay dahil buhay pa naman yung dati. Kaya nagkakaroon ng bago dahil namatay na yung dati, nailibing na yung dati, at ngayon ay nakakalakad naman tayo sa panibagong buhay dahil meron ng bagong buhay. Kaya maliwanag ang sabi ng aklat ng Juan, Kapitulo 3, 3 at 5, tayo ay mga bagong panganak na muli. Tayo ay mga bagong nilalang. Nababago po talaga ang buhay ng mga taong nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Inilarawan po ito sa banal na kasulatan ng panibagong pagpapanimula. Hindi agad-agad ay nape-perfect mo, pero at that level, perfect. Hindi agad-agad na wala ka nang nagagawang pagkakamali, pero ang puso mo ay nakatali na sa ating Panginoong Hesukristo at sa pagsunod sa Kanya. Ang sabi ng banal na kasulatan ay kagaya ng mga bagong panganak, kagaya ng mga sanggol, at dahan-dahang lumalaki. Pagagalitan mo ba naman yung sanggol na siya ay hindi marunong magluto? Pagagalitan mo ba naman yung bata na hindi siya marunong magmaneho? Pagagalitan mo ba naman yung teenager kung hindi siya magaling sa computer o dili kaya naman ay hindi pa siya nakakapaghanap buhay? Sa level ng sanggol, siya ay perfect kung siya ay gumagapang pa lamang. Sa level ng isang bata na cute na siya ay nakakalakad pa lamang pero siya ay nadadapa, perfect pa rin yun. Meron tinatawag na mga milestone o marker na normal pa rin siya doon sa antas na yon, doon sa pagkakataon na yon. At ito ang dapat maunawaan ng bawat sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Araw-araw tayo ay lumalago hanggang ang sabi sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, talatang 11 patuloy hanggang abutin natin ang kapuspusan ng ating Panginoong Hesukristo until we reach the full maturity of the stature of our Lord and Savior Jesus Christ. So, sa bawat antas ay perpekto. At nakikita ko po talaga na ang perfection na iyon, ang pagiging banal na iyon o pagiging matuwid na iyon ay nakabatay sa kanyang antas. At overall, kung siya ay naging perpekto, ay hindi dahil sa kanyang ginawa o hindi ginawa. Ang kanyang perfection, ang kanyang righteousness ay dahil kay Jesus Christ. Dahil in reality naman, hindi mo naman na perfect ang buong buhay talaga. Kasi yung perfect, perfect talaga yun. Ngunit meron namang mga pagbabagong nangyayari dahan-dahan. Merong mga paglago na nararanasan. Ito po ang sabi sa Tito 3:3 hanggang 5. Sapagkat tayo rin naman, ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuutan. Sound familiar, mga minamahal? Tayo daw po dati ganito. Tayo ay may mga nagsisipaglingkod sa masasamang pita, sa kalayawan, namumuhay sa masasamang akala, mga tsismoso at mga tsismosa, at sa kapanaghilian, yung bang mga inggitero at mga inggitera, yung ang kanilang tema sa buhay, sana all. Sila daw po ay mga napupuot, yung palaging galit sa kapwa nila tao at nagkakapuutan. Ibig sabihin ay naglalabanan sila kung sino ang pinakagalit sa kanila. Ngunit ang sabi sa talatang 4 at 5, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao,
na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Ito po ang pagbabagong nagaganap. Ang pagbabagong nagaganap ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsusumikap o dahil sa mga gawa sa katuwiran o works of righteousness na ginawa natin sa ating mga sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Ang paraan po upang tayo ay mailigtas mula sa ating mga kasamaan at mga masasamang mga gawa ay sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan sa pagbabago sa Espiritu Santo. Lahat po ito ay gawain na ipinagkakalob sa atin ng banal na Espiritu Santo. Kailangan lamang nating manampalataya, magsisi, at tayo ay magbautismo at tayo'y makapagsisimula muli. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17, ganito na ang nangyayari kapag ka ang isang tao ay na kay Kristo na. Kaya, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Opo, mga minamahal kong mga kaibigan, posible na matanggal ang ating mga maling mga nagawa. Posible na mga maging bago muli tayo. Posible na mga bagong nilalang uli tayo kung tayo ay na kay Kristo. Ang lahat ng mga bagay ay pawang nagsilipas na, pas na, tapos na, bago ka na sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. Napansin niyo po ba ang paglalarawan sa mga na kay Kristo? Sila daw po ay pawang naging mga bago. Naalala niyo po yung pinag-aralan natin yung may kinalaman sa milenyo kung saan merong bagong lupa at saka bagong langit at saka bagong karanasan at ang makakapasok lamang doon silang mga binago ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po sila naging bago? Sila ay naging bago sapagkat sila ay na kay Kristo. In Christ. Kapag ka hawak ka ni Kristo, kapag ka na kay Kristo ka, kapag ka itiniwala mo na sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong kaligtasan, ang iyong buong pagkatao, sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw lahat ay naging bago. At kapag ka tayo ay naging bago na nga, tayo ngayon ay nakahanda ng manirahan doon sa bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. Kung sa ngayon, ang tingin mo sa iyong sarili ay basura, makasalanan, maldito, maldita. Kung ang label sa iyo ng mga dati mong kaibigan dahilan sa mga nagawa mong maling mga desisyon, dahilan doon sa mga pagkakamali mo at mga pagkakasala na palagi mong naalaala na sablay, mali, at gano'n na ang nakatatak at nakakintal sa iyong isipan hanggang sa gabing ito. Meron akong mabuting balita. Merong paraan upang ikaw ay makapagsimula muli. Hindi lamang basta maghugas, hindi lamang basta ma-repair, hindi lamang basta patsi-patsi, kundi maipanganak na muli at mahugasan ang ating mga kasalanan at makapagsimula muli sa paglakad sangayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nang marinig ito ni Apostol Pablo, ng pangangaral sa kanya ng isang apostol, ang sabi sa kanya, ngayon ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at ugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ano ba ang hinihintay mo? Hindi mo kailangang maging perpekto.
Hindi mo kailangang malaman lahat. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ng mga aral. Ang kailangan mo lamang sa oras na ito ay tanggapin si Jesus bilang iyong personal tagapagligtas. Ang kailangan mo lamang ay pagsisihan ang iyong mga pagkakamali at kilalanin na siya lamang at wala ng iba ang makapaglilinis ng lahat ng iyong karumihan. Siya lamang, wala ng iba. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Huwag mong palampasin ang oras sapagkat napakabuti ng paanyaya na dumating sa iyo sa gabing ito. Ito ay ang pagkakataon upang makapagsimula muli, upang maging bagong nilalang, upang magkaroon ng bagong pag-asa, upang magkaroon ng bagong pagkakataon. Kaibigan, saan ka man nararating ng pangangaral na ito, anuman ang iyong nagawa para sa pinakamasama, para sa pinakamalala, para sa nakagawa ng pinakamalaking pagkakamali, para doon sa feeling na pinakabasag, pinakadurog, pinakamarumi, para doon sa feeling na parang wala na silang pag-asa at wala nang oportunidad upang makalapit pa muli sa Diyos. Para sa nahihiyang sumambit man lang ng panalangin sa Diyos sapagkat napakarami na nating ginawang pagkakasala, pagkakamali, sapagkat piling natin napakalayo na natin sa Kanya. Ito ang iniaalok sa iyo sa gabing ito. Ang pabalita ay para sa iyo. Pwede kang maging bagong nilalang. Pwede kang maging bagong paglalang at magkaroon ng bagong pag-asa sa oras na ito kung tatanggapin mo siya bilang iyong personal na tagapagligtas. Naniniwala po ako na ang ating mga kapatid na mga pastor at ang ating kapatid na mga elders at mga laiko sa ating mga lokal na bahay-sambahan ay mayroong inihandang bautismo sa kinabukasan. Malugod ka po naming inaanyayahan sa bautismo na ito. Malugod po naming iniaalok sa inyo ang pagkakataong sumunod kay Jesus. Nauna lamang po kaming sumunod sa kanyang mga yapak. Nauna lamang po kaming yumakap kay Jesus at humawak sa kanyang mga kamay at nagtiwala sa kanyang kalakasan. At ito po ang magagarantihan ko sa inyo sa gabing ito. Hanggang ngayon, hindi ko po pinagsisisihan na sumunod ako sa aking Panginoong Hesus. Hindi ko po pinanghihinayangang isinuko ko at iniabot ko sa Kanya ang aking buhay sapagkat nakita ko po, napatunayan ko po, mapagtitiwalaan po siya. Maaasahan po siya. Makakatulong po siya. Malalapitan po siya. Pag walang-wala ka na, nariyan pa siya. Pagbasag ka na, kaya kanyang buuin. Pag maruming-marumi ka na, kayang-kaya kanyang linisin. Kung feeling mo'y wala ka ng pag-asa, inabot ka ng pabalitang ito upang ipaalala sa iyo, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, merong tanging pag-asa. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa panawagan. At kami po yung magagalak na isang araw makilala kayo. Makadaw upang palad kayo at ating mapakinggan ang mga patutuo ng kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya. Mataimtim ko pong panalangin kung hindi man tayo magkakaroon ng pagkakataong makapaghuntahan dito sa lupa dahilan sa kawalan ng pagkakataong pagkikita-kita. Nawa po isang araw doon sa langit na bayan na ating sinasampalatayan ng inihahanda ng ating Panginoong Hesus. Lapitan niyo po ako. Magkausap po tayo at maipakilala natin sa bawat isa ang kwento ng kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Sapagkat natitiyak ko po, ang gabing ito ang babago sa inyong mga buhay. Ang gabing ito ang babago sa inyong mga pamilya. Ang gabing ito ng iyong pagpapasya na abutin ang kamay ni Jesus
na nakaabot ngayon sa iyo. Huwag mong palampasin. Nakaabot ang kamay ni Jesus. Naghihintay siya sa iyo. Abutin mo ang kanyang kamay sapagkat siya'y magliligtas, sapagkat siya ay mag-aabot sa atin ng panibagong buhay. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Hangad ko po ang inyong kaligayahan, hangad ko po ang inyong pagtatagumpay, hangad ko po ang pagtibay ng inyong mga pananampalataya, at hangad ko po na manatili tayong na kay Jesus na siyang ating tanging pag-asa.